Balak iakyat ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Korte Suprema ang isyu ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon naman sa Integrated Bar of the Philippines, valid o may bisa ang sesyon ng Gatchalian Block kahapon. Saksi si Maki Pulido. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum. 12 lang ang senador na nasa plenaryo nang magsesyon sa Senado noong May 5, 2015. Pero nagdeklara ng quorum at ang binanggit na dahilan, Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend. ang sesyon na yan ang isa sa mga batayang binanggit kahapon ni Senador Sherwin Gatchalian kaya may bisa ang quorum na idineklara nila kahapon. Ipinunto ang 1949 Supreme Court decision na Avellino versus Cuenco. Doon, hindi 24 o kabuuang bilang ng mga senador ang batayan para magka-quorum ang sesyon. May tinatawag na constitutional majority o ang quorum ay batay sa bilang ng mga senador na maaaring sapilitang dalhin sa Senado para magka-quorum. Yung nagtatago at siya nakakulong, nasa labas sila ng coercive powers ng Senado. Yung 22 lang, yung pwede theoretically pilitin na mag-attend ng sesyon. Hindi nila pwede pilitin si Senator Bato kasi hindi nila alam kung nasaan siya. Hindi rin naman nila pwede pilitin si Senator Jinggoy kasi nasa judiciary na siya. Doon sa kaso po ng Avellino versus Cuenco, meron pong isang senador na nasa Amerika at ang isa naman ay admitted po siya sa isang hospital. Ngayon, kinumpute yung ang naging basihan ng baseline no, for purposes of determining the quorum was 22 senators. Pero ang paninindigan ng mga senador sa grupo ni Cayetano, iligal ang pagkahalal kay Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign. Dagdag ni Senadora Pia Cayetano, nakalagay sa Senate rules na ang mga officer of the Senate ay inihahalal ng majority vote ng lahat ng miyembro nito. Iba rin daw ang specifics ng kaso ng Avellino versus Cuenco. Ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP balak iakyat ang issue sa Korte Suprema. Sa 1987 Constitution, inihahalal ang Senate President sa bisa ng boto ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Para magka-quorum, ang ginamit na kataga sa saligang batas, majority of each house. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, ang mga katagang all of the members ay ginagamit lamang ng saligang batas sa botohan ng Senate President. Pag all the members, 24 na yung batayan, kapag majority of the House no, or majority of the senators as yung modified version doon sa Senate rules, ang pagkakaintindi nun ay marahil yun yung constitutional majority ang tinitingnan. Sa pahayag ng Integrated Bar of the Philippines, alinsunod sa batas, ay may bisa ang sesyon kahapon. Kaya official acts din ang lahat ng ginawa ng Senado noong sesyong yon. Kaugnay naman sa sinabi ni Senadora Pia na iba ang specifics ng kaso sa Avellino versus Cuenco, ayon sa National President ng IBP na si Attorney Alan Panolong. We respect the opinion of Senator Pia Cayetano. Unang-una, tinanggihan ng Supreme Court na mag-rule on the merits ng kaso na yan. Because ang sabi nga niyan is, this is a political question. Ibig sabihin, internal problem niya ng Senado. Senado yan. Makimatok, oo. Pero, because of a motion for reconsideration, ni-revisit nila yung factual case, everything. So, they ultimately ruled that 12 is a majority or a quorum of that 22. Dahil nga, in-apply nga doon yung doctrine of coercive jurisdiction. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.